14 days na lang, graduation ka na. Nagka-countdown tayo, guys. And late ako natulog, pero ang aga ko nagising. It's over, 6? Ano oras na? Sa 6 something. It's, pero ayaw yung tapos sa alas 6 na. And wala akong magawa. So, mag-breakfast na pa ako. I-reheat ko na pa yung food ko. Kakain na pa ako. Kasi guys, nakakatamad pa kumain. Aga pa. So, may kakain na pala ako, no? Late ako natulog, mga alauna. Tapos alas 6 ako nagising. Hindi mag-scroll down ito. It's 6:21 ng May 9. May 9, 6:21. I'm laying in bed because namuray pa ako. Nagpapagising. Tapos I think it's my second day of dalaw. Today. Buti na lang maaga yung dalaw ko. Baka naman kasi yung dalaw ko sa graduation day. Moody pa naman ako minsan pag may dalaw. Depende naman though. Pero buti na lang di sumasakit yung puso ko kapag may dalaw ako. Ang random na lang ng person. Yes. So much. So far, ewan ko ba't hindi ako makatulog kagabi. May natulog kasi ako ng tanghali eh. I don't know if ilang oras yung tulog ko ng tanghali. Yun lang. And update. Malinis ka rin yung kwarto ko. Like, look. Tineng. Table ko and all. Ayusin ko pa pala tong bed. Pero katamad pa kasi guys. Mag-bedrock muna ba ako? Mag-cellphone ba? Ganun. Ang laki ng mukha ko. Or inom muna ka ng water. Ang pangil guys. Kaya lang eh. Yun. May ulam pa ako eh. Gusto ko na mag-start mag-fasting. Para lang eat yung mukha ko. Lumitin yung tiyan ko sa grad. Kasi maghanap pa ako ng susunod ko for grad. Wala pa ako nahanap. Pag okay pa tayo ngayon, labas pa tayo today or dito lang ako sa apartment. Ano guess yun guys? Lalabas pa ako or dito lang ako sa apartment? Dumdumong. Well, I have 2 pairs of mooring pa lang naman. Nag-shower ako kagabi guys. So, dalawang pares pa lang naman yung murong ko. So, paglalaban ko yun. Sayang yung sabon. Or bukas na lang. Tomorrow is today. Anong magandang errands today? I don't know. Kasi paglalabas ako, nagastos ako eh. Unless, paglalabas ako, wala akong dalang pera. Pero saan naman ako pupunta pag lalabas ako? Yun lang ang mahirap. Where to go? Ganito lang ako minsan. Usually guys, ang Saturday for me, nung nag-aaral pa ako, it's either nag-aaral lang ako or nag-aaral lang tapos sa gabi matutulog, ganun, gumagawa ng activities pag may pasok, diba? Guys, naka-cycling shorts lang ako. Ay, hindi siya kita. Yun, kasi syempre, pag estudyante ka, kailangan mo i-maximize yung oras mo. Ganun, magawa ng activities as in. Kasi, diba, buti na lang wala akong mga Saturday class, which is
a blessing from the Lord. Like as in talaga wala akong Saturday class. Very, very grateful ako. Kasi with that, may time ako para mag-review. Tapos ang Sunday is church day. Like, minsan morning ako nag-church, minsan hapon ako nag-church. Depende pa sa mood ko. Ay, shucks. Kaya yun. Guys, lalagay ko kayo dito. May upuan. Ayun. Yun ang Saturdays ko. It's either for aral siya or for leisure. For resting. Pag continuous ako, nakapag-video hanggang grad, ay, blessing yun. Kasi, bakit siya blessing? Kasi natapos ko yung gusto kong gawin. Wala guys, nagbabag pa yung utak ko. Ayusin ko pa tong bed ko. Mga parang 6 ako natulog. Nagising, di ba? 6. Ano yung 4 hours, 5 hours yung tulog ko. Mga 1:28 gising pa ako kanina eh. 1, 2, 3, 4, 5. So, siguro mag-5 hours. Guys, gusto ko na mag-camping, gumala. Hindi mo na makalabas ang girl. Magandang gawin pag Saturday sa apartment. Wala kasi yung friends ko. Yung best friend ko, may pa siya eh. May exam sila today, so hindi ko siya pwedeng gambalain. Mga kaibigan ko yung sa Tuge. Well, they're busy with their life. Parang kasi paglalabas kami, wala na naman akong pera. Upos na naman. Maybe, gusto ko nang mag-start gumawa ng ibibigay ko sa kanila for grad. Pero hindi ko alam anong gagawin ko. Lagi naman ako nagle-letter for them. Hindi naman ako nakakatanggap ng letter. Totoo guys. Gusto ko makareceive ng letter from people. Pero, hindi man ako nakaka-receive. Baka, hindi ko alam kung anong gagawin ko na ibibigay sa kanila for grad. Yun na lang. Mag-isip tayo kung anong ibibigay natin sa friends natin for grad. And, i-fix ang ating mga photos. Compile. Kasi wala lang. Gusto kong printed lahat ng pictures eh. Kasi ang hirap pag nasa digital. Mamaya mawala. Yun. Compile ko na lang muna lahat ng pics naming magkakaibigan. Pa-college. Ano magandang regalo sa mga friends guys? For grad. Kasi baka mag-react ng tuaw eh. After grad. Because why not? Coconut. Ano naman? I-rate ko na ba yung food ko? Never want it perfect.
You just wanted my heart. My story isn't over. My story isn't good. Failure won't define me. 'Cause that's what my father does. Failure won't define me. 'Cause that's what my father does. Ooh, lay your burdens down. Guys, ang laki talaga ng mukha ko. Actually guys, hindi pa talaga totally nag-sink in sa akin na ilang araw na lang graduate na ako, gano'n. Kasi nga, may clearance pa ako, hindi ko pa natatapos yung clearance ko, hindi pa ako nakakabayad sa cashier. Feel ko kasi naka-close ang offices pag Saturday, so magma-Monday na lang ako, gaan ko na lang sa Monday. So today, I don't know what to do. Actually guys, kahapon, gusto ko sana mag-library, pero naka-close na yung live. Baka kasi close din ngayon eh, kasi wala naman akong magawa. Para naman, yung environment. Pero, wala eh. Dito pa rin ang, pag-i-stayan talaga sa apartment. Sa lang iba, diba? Dal ko na. Nireactivate ko yung yung Instagram account ko. May dalawa kasi Instagram account ko. Isang main account, tapos isa dump account. Pag nasa Instagram ako, isip ko gusto ko magka-jowa kasi yung algorithm ng Instagram ko puro ganon. Like yung parang kahapon na ako, sabi dun sa isang IG post, sabi niya, sana payagan na ako ng sarili kong magka-boyfriend next month. Sabi ko, shucks, makapayagan naman na rin ako ng sarili ko. Parang ganun. Kasi yung algorithm dun, kaya gusto kong mag-deact ng IG. Kaso nire-activate ko na siya. Alang i-deact ko na naman ulit. Like, gusto ko na rin magka-jowa guys. 22 years of existence, wala pa rin. Yun. Wala talaga yung algorithm ng Instagram ko ganun. Ano ba yung ganun kasi? Hindi ko man alam. Wala naman akong experience on that matter. Wala na, share ko lang. Very, very raw lang. Tignan mo nga yung buhok kong gulo-gulo pa. Yun lang. Wala. Gusto ko na magka-jowa guys. Sabi nga nila, kung kailan ka naghahanap, like, dapat daw hindi daw siya hinahanap. Pero, what is the feeling of, like, magkaroon ka ng ganun? Ano kaya feeling nun? Medyo. Give me some insights po. Anong feeling na may jowa? Kasi hindi ko alam. Kilig-kilig. Pero sabi nila, hindi lang daw siya puro kilig. Pero, wala lang. Gusto ko lang matry. Pero kasi date to marry ako eh. Sana yung maging first show ako, siya na yung pakakasalan ko. Ang ganda nun. Diba? First show ako, pakakasalan mga tulad nila Crystal Fulgar. 20 plus siya nagka-jowa, diba? Huwag naman sana ang 25 ako magkaka-jowa guys. Kahit 23? Pwede na nga ngayon eh. Pwede na nga manligaw ngayon. Ligawan. May manligaw sa akin. Pwede na pag-start sila manligaw. Kaso, torpe ang mga lalaki and plus, may matino pa bang lalaki ngayon? Sana meron pa. Kasi naman, kawawa naman kaming mga no boyfriend since birth, mga girls, diba? Parang tinapag ko ngayon. Yun lang naman. And, yeah, ang random na ng mga pinagsasabi ko.
Kasi naman, ano lang pumasok sa utak ko, yun na lang ang pinagsasabi ko. Yun, gusto ko na magka-jowa, guys. After grad, edi na. Kasi naghahanap na yung mga pamangkin ko, guys. Sabi nila, ate, yung mga pamangkin ko kasi, guys, para na silang pinsan ko. Kasi ate ang tawag nila sa akin. Kasi nga, di ako sanay natitahin nila ako. Mga senior high, ganun yung mga, nila, grades na nila. So, ako graduating pala. Sabi ko, pag may work na ang ate niya, yun na lang tawagin dito. So, yan, sabi ko, ate, baka may jowa ka na ba? Ganun sila. Tapos may time na, yung friend ko kasi, nag-chat kami sa messenger, sabi ko, uy, kasi nag-post siya about sa may naniningil siya ng utang. Tapos nilolok, uy, baka may utang ko sa'yo, ganun ko. Hindi, wala. Tapos nagkamustahan kami. Tapos nagbebenta kasi siya ng fresh flowers, sabi ko, best pag ikakasal ka nanto sa akin ka magpa-decor, sabi ko. Na para bang may boyfriend ako, best, ganun ko. Tapos ang OA sa kasal agad, ganun. Tapos yung mga pamangkin ko, sabi nila, ate, baka una ka pang ikakasal kay kuya ko. Anong pahiwatig yun, guys, sabi ko. Parehas kayo ng kaibigan ko na kasal-kasal yung tinapik. Like, same day talaga na yun. Hapon kasi nung umuwi ako ng dun sa bayan namin. Galing dun kila mama ko sa bayan nila. Tapos yun, sabi nila, ate, baka mauna ka pa ikakasal kaysa kay kuya. Sabi ko naman, parehas kayo ng sinabi ng friend ko, sabi ko. About sa kasal. Tapos ang weird naman yung mauna kayo sa kay kuya ko. Guys, kasi ilang taon na si kuya ko, wala pa na pinapakilala. He will be magto-25 na siya this June. Pero wala pa siya pinapakilala sa amin kasi ang dami ng side quest sa buhay. Yun. Tapos sabi ko sa kanila, eretohan niyo kasi ako. Pero wala. Tapos lahat sila, guys, ay kausap, ganun. Nung time din na yun naglalaro kasi kami ng, yung Who's the Spy, parang tapos after nun, nakailang rounds naman kami ng laro, mga more than 10. Tapos pagka-boring namin, sabi, like, lahat kasi sila, halos may naging jowa na. Tapos may isa akong pamangkin, si Aaron, sabi niya, parang, ewan ko kung naka-shot ba siya or what, kasi, or dahil miss lang nila ako. Pag umuwi kasi ako dun, like, kakamusahin ka sila, ganun, kamusta yung love life nila, na para bang love guru ang ate nila. Yan, kamusahin ka sila sa love life nila. Tapos para silang nakainom ng alak, ang didip ng mga pinagsasabi nila about sa relationship. Kasi humingi ako ng advice. So, anong may bibigay yung advice sa atin yung wala pang nagiging jowa, sis? Ang mga advice sila, ate, huwag mo ibibigay lahat sa'yo. Huwag mong ibibigay yung 100% mong love sa person kasi nga, hindi mo mundo yung tao, ganun. Like, you need to be patient with each other. Dapat kilala mo yung person. Yung isa kong friend isa kong pamangkin sabi niya, nakalimutan yung sinabi ni Janet. Basta like, natutuwa ako sa kanila kasi sabi ko, ganun na sila, like, yung growth nila in terms of love. Sabi ko nga, it's good na maaga silang na-expose on that matter kasi alam na nila yung kung paano yung galawan doon sa galawan talaga, kung paano nila i-ayon yung sarili na in terms of that matter. Kasi ako, like, it's a good thing and a bad thing at the same time kasi I don't know how to maneuver the wheel. I mean, si Lord naman yung bahala, pero syempre hindi ko alam kung paano yung gagawin ko kung may first relationship ako, if need ko bang maging or like need ko bang maging taga-oo lahat. Kasi may time din yung pamangkin ko, si Ninya. Pero ate tawag niya sa akin, guys. Siya, may ex siya, which is friend daw niya ngayon, si Bessie One. Tapos guys, siya, sinusuyo niya si girl sa chats. Tapos,
ako sabi ko, pag ako yan, hindi, sige, okay, ganun. Kasi nagbababay na si girl kasi nga nagtatampo. So pag ako yan, sige, okay, ganun yung side comment ko sa kanya. Tapos sabi niya, ate, hindi ka pwede talaga magkaroon ng jowa kasi hindi ka marunong manungit. Pabayaan mo na lang kasi ganun ka sa kanya. Kasi nagbababay na nga. Kailangan susuyuin ko pa yung tao. Sige, go lang, ganun na lang. Parang, ewan ko, wala man lang ka-romansa yung katapat ko. Yan naman ang daldal ko. So, i-rate ko lang yung ulam. Kakain na siguro ako. Kasi anong oras na po? 6:40 na. Rate ko na yung ulam. Ikurog ko yung kanin. Kakain na siguro ako ng breakfast. Tapos, I'll get back to you later kung may magandang mangyayari sa life ko today. Sana hindi ko kayo makalimutan. And yeah, basta Saturday kayo. Day 14. Pagkakang graduation. So yeah, see you later, alligator. In a while, crocodile. So, hello. Cut my hair. Late pa lang yung food ko. Na. Magpa-breakfast na tayo. So, here's my ulam. Rice. And I have my water here. On ko ang laptop para may manood tayo. Panood tayo while eating. So, nilagay ko lang dito yung natirang sibuyas kasi baka masira. Wala ka panoodin. Sure. Panoodin. Hindi ko pa natatapos yung vlog ni Pamela. So, panoodin natin. Iba na kasi ang vlogs nila. Ganun tayo kay J.O. Killer. Kain tayo, guys. So, you decided to travel home. We don't wait for memories to come. We make them. Para camper van, your family, they're so happy with the ride. Tsaka para ba kayo sa desa kung kailangan pag yung habang naka-happy? Kagaya ito. Sinetap ko na din, pick up ko. With the rooftop tent and black bed storage, para lahat ng rigs, ready to go. Madalas sa mga biyahe namin, wala talaga kami destinasyon. Pero sa amin kami mapadpad, isa lang ang mahalaga. Ligtas sa bawat isa at masaya. This is Dome, Mafet, Joshua, Jeyo, Jada, Astrid, Janice, at ako, Gio. We are all family. Peace. Ano ba? Ang nakaraan. Gumising ang grupo ng mga kalalakihan na ito sa loob ng bakawan at nagtulong-tulong sa pagtulak ng kanilang mga bangka upang mailabas sapagkat inabot na sila ng ibas. Kung sila ay makalis, nakakita sila ng isang kuweba kung saan sinilip nila ito at laking gulat nang malaman na pugad pala ito ng mga paniki. Kasunod niyan ay naglakbay sila sa Karatig Isla kung saan dinaanan nila ang sorpresang lechon ng kanilang leader. Pagkatapos ay hinanap nila ang kanilang mga dating naging kaibigan sa lugar. At kahit na malayo, bumiyahe pa talaga sila ng alanganing oras para lang sabihin na Meron kami pupuntahan sa lugar. Sabi naman mga bibigyan. Okay na, antay mo yun. Sarap. Sarap. Bawal, sorry. Bumisita talaga.
Pero okay lang siguro, basta importante, matuloy. Kailangan matuloy. Ayan, game? Bahala kayo kung anong trip nyo. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, gusto nyo sumama, di ba? Yes! Sige, sige, sige! Let's go! Excited kayo ngayon. Punta natin sila dito sa harapan. Excuse me. Alright. Boys, are you ready? Oh my goodness! Oh my goodness! Ilang oras ang biyahe ng Pangkon papunta doon. Alright! So, antayin na namin makarating kami kung saan isla ba yun. Yay! Thank you! Ito guys, kakain na talaga ako. Alam mo, papanood niya ba ako kumain? Ano ba? Kain guys. Random. Hmm? Tahan konti, tahan konti, tahan konti. Bagal konti, bagal konti. Bagal konti, alright. Hindi guys, kain na ako. Balik ko kayo later. So, I'm done eating my breakfast. Ubos. Tama na yun. And maghugas pa. Tapos konti yung mapanood din ito. Jayo. Oh. Ay, nako po. Off ko na yung light kasi maliwanag. Ay, balik. Sprite. So, saan ako kayo? Nagugas ako ng pinagamitan. Ah, shucks. Ay, walang gamit. After ko kumain, maghugas. Then, hindi ko pala naayos yung bed ko guys. Gusto ko yung bed. Then is cellphone. Bibili pa ako ng sabon. Napang dishwashing. Kasi wala na kami sabon. Nangis pa kami. Ito, please.
Bababad ko muna ito. Never want perfect, you just want my heart. My story isn't over, my story isn't good. Only your burdens down. Hearing the Father's house. Check your shame at the door. Sitting alone. You're in the Father's house. Yeah. Prodigals come home, the helpless find home. Love is starting over, the flowers under. Death comes to life, blood is on the moon, and the follow. Sing the this boy, it feels so good. Magmula na makita ka, wala na. Ito na siyang ibaba. But you take the feeling now. You're someone you. Parang islang ng tropiko. Can't wait to do that with you. Sa islang ng tropiko. Pantropiko, pantropiko. Well, it's sitting on the white sand. Perfect. So, ay, shucks. Nagre-refill pala ako ng water sa CR. Fix ako ng bed. Wait lang. And ayos ko na yung bed ko. Wala naman akong nagawa. So, wala para ako yung vlog nila. Continue ng vlog nila, Sir J. And, yeah. Baka i-charge ko muna yung phone ko after this kasi phone naman ang gamit ko to take beats. So, yeah. I'll be right back. So, nakahanap na ako ng inspo kung ano ang bibili ko sa friends ko for grad. Kaso guys, I don't know if ilalagay ko ba siya sa frame or mag-corkboard na lang ako or what. Kasi naman, don't know pa. No, yun lang naman. Hindi ko nga alam kung anong format yung gagawin ko. Mag-print pa ako or alin.
hindi naman kami mahilig mag-pictures together. Like, per person. Or if like, group pic. Mabuhay. On a fate like Paul, what I see like silence staring down the prison walls. On a face of fire, won't burn me though. God's got my back, should rock my chuck up and it go. Wanna walk like Moses, right through the waves. Let's put I'm gonna praise, I praise the mountain moving body, break there. So, mag-brainstorm muna ako if paano yung gagawin ko. Where's my thank you, Lord. So, full charge na ba kayo? Diba? Patapay ka ng mga charger para hindi sagapan. Ano na kayo, guys? Kala ko ba favorite color ng mga friends ko yun?
Jess is January. Wait lang. Jess, April, Jean. Tapos siya yun. Si Jess January. April. Pare sila ni Jean na April din. 28 si Jean. Si April is 16? 16 ba si girl? Si Jess is January 20 ba siya? Sorry guys, I forgot your birthdays. Sa mga kaibigan, siya na is 20. Is she 28? God. Kaibigan ba talaga ako, be? Parang 16 si Ise. Si Jess. Di siya yun na din alam ko 20 something din siya. Ay, 30 ba siya? Kala ko 20s. Sorry guys. Alam ko si Shaina is either green, yellow, white. Ito si Jean, pink. Ano si April, pink. Si Jess, hindi ko alam kung naglubar sa kanya. Walang green si Shai. Oh my goodness.
Iba-iba sila ng color eh. Like, parang may isa sa kanila dark, may isa light. Isa lighter.
Mag-brings trabaho. So, dahil wala akong magawa, ay nagugutom ako. Umidip ako, pero nagising ako kasi ang ng kapitbahay namin. Tapos, gutom pa din ako dyan na. 11 na, di ba? O, di ba? Alas 6 ako na breakfast. Mga 6:50 yata ako na breakfast. Kasi nagugutom ako kanina mga 10. 8, 9, 10, 3 hours. 11 na. Kakain ba? Ano kakainin ko? Nagugutom ako. Sabi ko, magkakasing ako pero nagugutom ako. Ganda kainin. Gusto ko mag-order. Pero mahal kasi yung mag-gastos masyado. Eh, kumibili ako ng bread sa baba. Masalo ko magutom kapag bread ang bibilin ko. Gusto ko yata mag-rice na lang. Pero ano, ulamin ko. Gusto ko ng heavy. Matagal akong hindi magutom. Anong magandang kainin? Naman nakaiga ako, bed rotting. Order ba ako or bili na lang ng food sa baba? Mag-cook ako ng kanin. Anong ulamin ko? Ay nako. Or bili na lang ng chicherya. Bili ako ng isang buong chicherya para yun ang kainin ko. Ang healthy ah. So, pumunta sa baba. Bumili ko is toasted bread. This is 12 pesos. Chicherya. 35. Nandang na lang tayo kanain. Tapos ko ito. Bilisan ako ng pangkape kaso wala na yung barya ko. So, yun na lang. Nabusog naman siguro ako nito. Kasi bright naman siya. Kaya magandang mapanood.
up, see the freshness, see the goodness. Magnolia healthy. Sa likod ng bawat biyahe, may kwento ng sipag at sakripisyo. Ano nga ba ang buhay ng isang jeepney driver na araw-araw bumabiyahe para sa kanyang pamilya? Hindi biro ang buhay sa kalsada. Kailangan niyang punuan ang boundary, maglaan para sa gas, at magtabi para sa pang-araw-araw na gastusin sa buhay. Pero sa kabila ng pagod at hirap, lagi siyang may bitbit ng ngiti at dasal para sa mga pasahero at sariling pamumuhay. Ito ang kwento ng isang jeepney driver na si Tatay Jaime. Matuturing natin tahimik na bayani sa kalsada. Kaya samahan niyo ako ngayon sa Buhay Jeepney Driver. Welcome to Tondo! Tatay, apakalayo na bang bahay mo? Hello po, si Ivana. Pwede tayo pumasok? May ipasok. Ano pinapanood nyo? Baka kuri-kuriyan ah. Pasensya na po kayo. Ang dami niyong fans, ma'am. Ano po itatawag ko sa'yo? Tatay, sir, boss? Tatay ay. Ilan taon na po kayo? 70 na. Ilan taon na po kayo jeepney driver? Bali, pantadikada po. 1988. Pa ako pinapanganak, jeepney driver na po kayo. Matagal na po. Kamusta naman tayo? Ako Mahirap. nung una, hindi mo gano'ng mahirap. Sa unang dekada, okay pa naman. Second Opo. dekada, okay pa naman. Third dekada, yun na. Nagbago ng sitwasyon. Pahirap na ng pahirap. Then, nung pang-apat na dekada, up to now na po, marami na po kasi Kakailangan nalaban guys. sa biyahe. Right. So, bali, mahal na po ang puto. Ang kinikita na Okay. So now, ang ginagawa ko ay kutsirya. Kasi naubos na yung bread. Toasted bread. So, ito naman. Ayan, so dito kami nakatira tapos yung doon, yung tayo pumuntahan nga natin na special na tower, yun yung talagang tumulong nga talaga sa amin, yung talagang sobrang kami nangangailangan, yung talagang kailangan namin itakbo yung kapatid namin sa hospital, talagang siya yung takbuhan talaga namin. Ayan, so itong tindahan niya, ayan, nakakalungkot kasi wala nang laman, ayan, so kaya na tayo bumalik dito kasi bibigyan nga natin ng surprise ngayon si Kuya Dong. Ayan, pupunuin ulit natin yung tindahan nyo. Oh. So mga kaputi, ayan, so sobrang saya ko ngayong vlog na to kasi meron tayong gagawin na talagang sobrang natutuwa ako. Talagang dapat dati ko pa nga ito ginawa pero ngayon ko lang nalaman na yan. So meron tayong isang taong pupuntahan na sobrang special sa family nga namin kasi ito yung tao na talagang tumulong sa amin, yung talagang nangangailangan kami ng sobra-sobra dito sa probinsya namin nung nakatira pa kami dito. Ayan, so pupuntahan natin siya kasi may nabalitaan nga tayo na meron doon nangyari sa kanyang hindi nga maganda at talagang nalungkot na nalalaman nga namin yun. Kaya ngayong araw nga, pupunta tayo ngayon sa lugar na kung saan nandun nga yung special na tao na yun at talagang iso-surprise natin siya ng bonggang-bongga kasi talagang sobrang laki na naitulong niya sa amin nung dito pa kami nakatira sa Mindoro. Ayan, so tara puntahan na natin kasi sobrang excited ko na siyang makita. Kasi halos na ata, ilang taon ko na siya hindi nakikita nung huling kita ko pa sa kanya talagang bata pa ako. Pero ngayon pumuntahan na natin siya at talagang iso-surprise na natin. So tara na! So ayan na, pupunta na tayo dun ngayon. Sumasakay na tayo dito sa sakyan namin. Malapit lang naman yung dito sa lugar na kung saan nandito ngayon bakasyon na namin sa probinsya. So babiyahin lang kami na may 10 minutes o 15 minutes at nandun na tayo sa special na tao nga ngayon. So tara, punta na natin. Let's go kasi excited na ako siya makita. So tara, bye! Ayan, so nandito na tayo. So ang gagawin na lang natin, sasakay na muna tayo dito sa tricycle kasi yung papunta nga doon sa pupuntahan natin ay medyo masikip. So di kasi sasakyan natin. So kailangan natin sumakay sa tricycle. So tara! So
So I tried doing very, 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 very light makeup. I don't know if kita siya. Very, very, very light na. The things that I have, like, wala kasi akong blush. Hindi naman ako nag-makeup. So, lipstick. I have a palette naman for the eyes. So, yun ang gamit ko. For this, I have actually 4 palettes from the people I know. Like, kay tita ko, galing ni tita ko, kay mother ko, sa mama ko. Tapos ito, galing sa ate namin before. Very, very light lang siya. Kasi nga, like, need kong i-divert yung attention ko. Okay lang ba to? Pero, mabilis lang kasi siya mawala kasi very light lang siya. Actually, ito guys, for the eyes to, pero nabit ko siya for the lips. Wala na. Light lang kasi. Kasi nga. Wala naman. Hindi kong bilhin is hindi kong bumili ng moisturizer tsaka yung makeup spray ba tawag doon. Kasi siya halata pero pag may lip gloss ang ganda yung lips. Ito binigay ng regalo sa akin ng friend ko. Hindi kasi ako marunong mag-blush on, like, and wala pa akong gamit for that kasi hindi na pa ako nag-makeup. Para bang isa akong yan, tapos sabi hindi ko maglagay ng parang not that one, the other, like para lang may bling bling isang highlighter pero oil talaga yan. Perfect. Yan. Very light lang. Like super duper light. Baka ganito magganap kasi hindi ko mag-practice para mag-makeup. Pero for my grad kasi wala na may little sister kung mag-makeup sa akin. Dati pa ako naliligo for today kasi parang halata ba? Parang hindi siya halata pero kunyamit ko ng powder ng setting spray tapos moisturizer. Wala akong or primer sa face ko kasi wala ko nun. Para lang ano ba yung blush ko?
gusto niyo to? Or is it too pink? Sakto lang na to siya. Kulang ng powder. Talaga. Hindi na ako mag-foundation kasi pero magulas din ako. Okay na tong blush. Spray. Blush lips design. Pato ako. Kasi guys, may dalaw ako today, diba? Yeah. Ang blush ko siya, buildable siya. So, gusto kong magkaroon ng blush. Ang ganda ko naman dyan. Ng blush na liquid. Pero wala na siguro. Yun yung powder mo. Pero hindi ko pa alam kung siya yung mamimilin ko. Kasi nga, kasi hindi naman ako mag-makeup. Mag-set ng makeup. So, yan lang naman. Okay na ba to? Or like, I need to magpa-makeup na lang. Joke. Magpa-makeup kasi ako. Parang, ang mahal. And, syempre, ang init. Ang hassle din. Mahuhulas din naman ang girl. Ayun. Teka lang. Tapos, baka mag-rest ako, then maliligo na. Tapos, yun. Hindi ko alam kung lalabas pa ako or not. Basta, may ano ko, micellar water. Cleansing water. Ito, tanggalin na natin. Okay naman pala yung lipstick as blush. Kasi guys, wala tayong budget for it. Nagkaroon naman ako ng blush dati kaso nakulog siya sa pasira. Oh, diba? Perfect. Tanggal. Look at that. Okay lang na siya dyan. Yung sa eyes, okay na sa ako ng light. Kasi, dark. Pag ako ng light. Balik ko na. Just 2 swipes. Sa face and maliligo. And then, fix ko lang ulit yung things ko dyan. Ganun. Lip balm lang ako.
kasi ito nagamit. Sinagulo rin siya. Yan. That's just an update. Ang dami ko talagang, pero hindi naman ako marunong kasi. Look at my eyebrows, it's so messy. Pero dito pag nabunutan ko na siya. Pero hindi ako marunong mag-ayos. Like, completely fix it. Pero, ano, okay, wala. Walang binunot ko. Wow. Look at my bare face. Ang ganda mo. Yun lang. Wala pag nagugutom ako mag-makeup ako para ano yung ma-alter. Like, ma-divert yung pag-isip ko sa food. Kasi ang tagal pala mag-makeup. Like, paano sila nakakapag-makeup? Papasok. May time pa sila dito. Mag-aram na lang tayo. So, yan. That's all. Naman. Nag-rest ako din. Maliligo. Pero fresh na ulit. So, I just took a shower. Shower lang ako kasi tinatamad ako magbasa ng hair. And, yeah. Hindi ko alam kung lalabas ba ako. Mag-walk. Mag-find ng food for dinner. Or I'll just stay here sa room. Kasi mag-order na lang. Kasi nakakatamad. Pero mas makakatipid ako if lalabas ako para bumili at magluto na lang. Let's see. Kasi it's already, 5:15. I don't know if lalabas pa ako. Here's my wallet. Ayun. Kasi nakakatamad talaga. Ubusin na natin tong sunscreen. Kasi naman na talaga siya dito. Saya ko talaga siya. Ayun kasi hindi ko siya nagsimutin. Tumatalsik pa bes. Ayun na. Nagdala ako ng pera ko for $150. Okay, so it's either kakain ako sa labas or kasi bukas mag-church naman ako.
dapat next week is mag-start na rin ako maghanap ng graduation dress. Kasi 2 weeks na lang, graduation na namin. 2 weeks na lang. Okay. Ano? Para bang kukunin ako ng light sa ilaw. Ano ba kang tao? I'll just brush my teeth. Tapos makalalabas ako. Bring this kasi nandito yung coins and yung susi. What should I buy? For dinner. Sa labas pa ako kain. I'll just brush my teeth. Update you later. Okay. So, nakabihis na mi. Punta ka sa mall para pumili ng food. Walk na ako going there kasi malapit lang naman. Like, sa diretso lang ito. 500 meters away sa apartment. So I just got back. Galing kong palengke sa mall. Bumili ako ng repolyo, kamatis, bologna itlog. Tapos yan sa baba, bumili ako ng ice and juice kasi gusto ko mag-juice tonight. Ano yung diet eh? Punta tayo. Amin mo ang asan yung crib? Ay, sorry. Ito na lang yung kanin kasi madali lang mag-dito kasi fried na ba yung ko. Ano na ito? Kanin ko bukas. Ito gusto ko dagdagan ng kamatis yung ilang ganito. Sakit ng balat ko, like, parang nababalat yung balat. Parang yun. Ito, this is 40 pesos. Ang mahal. That's 40 pesos. Ulam ko na yun hanggang whole day bukas. So, yeah. Bago magtitim kasi gabi na. Yan naman. Total na nagastos ko is 40 plus 21 yung egg. So, 61 sa unang tindahan. Tapos, 25. 7 yung kamatis. Then, 18 yung anong tawag dyan? Yung repolyo. Tapos, bumili ako ng ice. 6 yung ice.
Basta 31 yung lahat. Ice tsaka yung juice. 117 lahat ng nagastos ko. Ano naman? At least yun, ulam ko na hanggang baka Monday pa na ulam ko siya. 117. Tapos may juice pa ako. Very good, very nice. Yan naman guys. Tipid diaries. Guys, ang sakit ng balat ko. Pero po dahil sa ano yun, sa mabalot doon. Sa facial wash. Kasi di ba ilang beses ako nag-facial wash ngayon nag-makeup na ako. Ayun. Yun lang. Hi. Okay, so ako ay mag-dinner na. Open ko na ako. Dito ako manonood kasi ang perform ulit ang gamit natin today. Tuloy ko yung vlog ni Marvin. Tapos So, ano ba yung mga requirements for fit? Sasabak sa traffic? Mentos mo kunin ko na yung food. Stop taking meeting notes and let Clickup AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything, from action items to key decisions. And after every call, you get a clear summary. But where it really goes to the next level is that it's the only AI Note Taker that connects your meetings to the rest of your work. So stop stressing about taking notes. Grabe din yung ulap. Basta, parang memorable yung flight na yun dahil Thank you. May pagkain din yata dito doon. Pili ko may pagkain dito. Ay, may vitamin. Ay. Sige, nakarating na tayo sa Guangzhou Airport. Magta-transfer lang tayo na magbasa-basa na lang tayo. Merong mga arrivals. Doon kayo kung dito na kayo. Pero, ay dito rin naman yung transfer pala yun. Okay guys, ito yung arrivals. Pero same lang naman yata. Mamaya na ako mag-vlog kasi immigration na wait lang ito. So ngayon guys, pag domestic transfer pala, lalabas ng immigration. For example, ibig sabihin ng domestic transfer, dumating ako ng Guangzhou, pupunta ako ng Shanghai, for example, domestic. Pero kung pupunta ako ng Guangzhou, pupunta ako ng Dubai, international transfer, hindi na kayo lalabas ng immigration. Pag domestic pala, kailangan lumabas. So ito na siya, domestic transfer. So since nandito ako sa yung immigration, kumbaga doon na ako in-immigration, feeling ko hindi na ako mai-immigration sa Shanghai. So tinatakan na rin nila yung passport ko. Ang tanong ng immigration, Kinarkain ko. Ay, transfer na ako. Tatanong ako. Sige, may transfer list dito. Is it transfer to Shanghai? Go inside, thank you. So go inside lang pala ako doon. So, ang tinanong lang sa akin, kinabahan ako kasi akala ko, since dalawa na yung ticket ko, di ba? Akala ko, hindi na ako mag-immigration, diretso na doon sa Shanghai kasi yung bagahe ko, di ba, sa Shanghai na. Ganun pala talaga, no? Kung saang bansa pa pupunta, for example, kung ano yung first entry point mo, immigration pala doon. Kasi sa next entry point, since local flight mo, wala nang immigration. Wait lang, guys, nakalusot na tayo sa security, but I'm still trying to calm down. Daming mga nangyayari dito sa Guangzhou. Di ba, dati na-deny na tayo dito. Na-deny tayo ng tawag ng transit visa dito last time. Tapos ngayon may mga nangyari ulit. Pero mamaya, I need to check mo lang sa gate ako. Okay, let's go. So, meron pa akong 1 hour para sa connecting flight ko, no? So, kahit pala dalawa na yung binigay na ticket, ganun pala talaga siguro yung rule, no? Ipupunta ka sa bansa, kung anong unang city, tapos mag-i-stay ka sa bansa na yan. For example ako, di ba? Pumunta ako sa China, Guangzhou, tapos mag-stay ako sa dito, tapos pumunta ako sa Shanghai. Yung pinakauna mong entry, mag-immigration ka na talaga. Pero kung dadaan ka lang dito, hindi ka talaga mag-i-stay. For example, dadaan ako ng Guangzhou, pumunta ako sa Dubai, hindi ka na lalabas ng immigration. Pupunta ka na lang sa international transfer. Kaya na immigration na naman tayo. Ang tinanong lang sa akin ng immigration ay what is my purpose of visit? Sabi ko na for tourism. But yung mga ibang naririnig ko sabi for business. So depende ko anong pinunta nyo dito. Kasi meron yata silang Canton Fair. May fair sila ngayon dito sa Guangzhou. And then, naiinis pa rin ako. Naiinis pa rin ako pero sinasabi ko na kung ano
magka-warming. Tapos, after na, ang tanong ng another tanong ng invitation sa akin ay, ang tinanong niya, kailan ako uuwi, ano yung purpose, yun lang pala yung tinanong nila anong purpose, saka ilang days ka magstay sa China, sabi ko 13 days. Yun lang, wala na siyang hinarap ng mga itinerary and all that. Dalawa lang yung tinanong niya, tapos fingerprint, biometrics, phone, kasi lang. Tapos tinatakan niya na. Pagdating mo doon, may first level, dalawa yung security dito guys. Yung may first level of security, na parang i-scan siya. So, pinilagay ko yung bag ko, yung mga power bank ko, nakapasa siya sa first level of security. Sa pangalawang level of security, doon na yung sobrang strict. Hindi strict yung from Manila to Guangzhou. Sinasabi ko sa inyo, Manila to Guangzhou. Pero kapag local flight, Guangzhou to Shanghai, itong ginagawa, dito yung sobrang strict yung local flight. As in talaga yung security, parang kakakapan ka niya, parang buo, parang as in pati mga sapatos, parang titignan yung mga sulok-sulok ng lahat, as in grabe yung intense level of security check nila dito kapag local flight. Na-experience ko na rin naman ito dati, so I was expecting it na rin naman. Tapos yung power bank ko din po, pumasa na siya. Tapos parang pumasa na naman siya. Kasi palis na dapat ako, ano na, yung laptop ko ay ilalabas yung mga laptop and all that. Tapos pumasa na naman siya. Tapos yung mga cords ko, yung mga saksakan ko ng charger, hindi ko na ilabas. Ilalabas pa rin pati yung walang battery, yung mga saksakan, yung mga lumang earphone na may wire, lahat na may wires, ilalabas ko. Sabi niya, wait, may mga wires daw ako sa bag. Tapos pag tingin niya ng mga wires, nakita niya yung power bank. Yung nilabas ko kasi yung power bank ko, tapos nilabas niya. Tapos nung imbis na hindi na madadama yung power bank ko, chinek niya. So pagka-check niya, hindi okay na. Tapos pinascan niya ulit. Di ba na-scan na yung power bank? Parang nakalusot naman siguro. Tapos i-scan niya sa akin. Kasi nakita niya, together with the wires. So pinabalik niya. Tapos i-scan ulit. Pagka-rescan, hindi daw pwede. Tapos sabi ko, bakit hindi pwede? 10,000 mAh lang naman. Meron silang tatlong criteria. First, dapat yung power bank mo from a reputable brand, parang known brand. Hindi pwede yung mga power bank na siguro na nabibili mo lang kung saan. Dapat from a reputable brand. First is dapat less than 20,000 mAh. And then yung last one is dapat meron siyang triple C, yung CCC markings. So nakapasa tayo dun sa from a reputable brand, tapos Anchor, tapos meron dun sa listahan, may nakasulat Anchor. Tapos sabi ko, Anchor naman tong power bank ko o Anchor. Tapos pumasa ako dun sa parang less than 20,000, sabi ko 10,000 lang po, this is very low. Sabi ko, low nga lang eh. Napasa tayo dun, sabi niya, no. Yung TCC certification, hindi pwedeng isa lang yung mapasa mo. Kailangan lang mapasa yung isa. I mean, I was expecting naman na 50-50 makakonfiscate siya, pero I'm still pissed. Buti hindi ako sobrang low-bat. Hindi naman ako sobrang low-bat, sige. So, na-confiscate yung power bank na. But prior to that, isa pa sa mga na-experience ko dito, parang feeling ko, ito yung pinaka-nakakakaba ko na flight ever in my entire life. Ang okay ng flight na to. Grabe yung turbulence. Alam pa, itong China Southern, no? Paalis pa lang kami, di ba lang pa-take off pa lang? Pa-take off pa lang, nag-turbulence na. Alam mo, paakyat pa lang kami, gumagano sabi ko, paakyat pa lang, turbulence na ako, parang, alam mo yun, parang unang ganun pa lang, parang may sira ba yung aeroplano, or gano'n agad na naisip ko, tapos sabi ko, okay, baka normal lang yan. Tapos, nung natin papawid ko, hindi lang siya turbulence na parang pabebe, parang mapapakapit ka talaga kasi bumabagsak, sabi nga ng katabi ko, parang mga 10 feet daw yung ginagano, kasi nakikita dun sa, yung height ng, yung altitude, no, 10 feet. So grabe talaga yung pagbaba namin. Basta nakakatakot. Parang imbis na inaantok ako, hindi ako nakatulog kasi. Parang ito yung nakakaba. Pero siguro because of the weather, sobrang cloudy din dito. Sobrang grabe din yung ulap. Basta parang memorable yung flight na yun. Then kabado ako parang buong flight. Alam mo yung sanay naman ako sa turbulence kasi lagi namang may turbulence every flight, di ba? Para sa lahat naman ng flight ko may turbulence. Pero ang lala talaga ng turbulence na to. Parang every time lumalapit kami sa ulap, turbulence agad. Parang, sabi ko, wag na nga, parang ayoko na nakakita ng ulap kasi kapag may ulap, turbulence na siya. But anyway, 2 hours yung flight, so Manila to Guangzhou. Huminga na tayo kasi ang dami natin pinagdaanan today. So from the takot dun sa turbulence to, next nainis ako dun sa power bank, but let's move on. And
that's life. Sometimes may mga dadating na challenges but hindi ka dapat mag-stay doon. Pwede naman, we are allowed to be pissed and to really acknowledge your emotion, but then after that, move on. Let's move on. Let's just buy a new power bank. And ito yung kinakatakutan mas may isa pa tayong flight, Guangzhou to Shanghai. Pag ito super turbulent, baka aeroplano na. Pero kung hindi siya super turbulent, baka yung weather lang talaga kanina. Baka nataon lang talaga tayo sa medyo mabigat siguro yung mga clouds so every time umaano yung aeroplano, bumababa kami. Ang silver lining, lagi tayong binibigyan ng magandang memory ni Guangzhou. So, pinakauna yung na-deny tayo ng transit visa. Ngayon naman, pinaka-memorable ko ng flight na pinaka-nakakatakot. So, punta dito sa Guangzhou. Tapos, yung power bank, okay lang naman yun. Hindi naman yung masyadong big deal. Nainis lang ako ng konti, pero nawala din naman. Pero kung first time ko mag-fly, tapos ayun yung ito yung nasakyan ko, hindi ko kami-phobia ako. Alam mo yun, kung first time kong sumakay ng airplane, tapos ganitong flight, parang yung tatatak sa utak ko, ayoko na mag-aeroplano ever, no? Ganun level siya. Phobia level. Pero, ano na, maganda naman actually, maganda naman yung airport nila. We're right back, guys. Yeah. Palaw. So, wrap up natin yung day natin today. Ano bang ginawa ko today? Kumain, natulog, mag-cellphone, lumabas, bumili ng food, nagutom, kumain ulit. And, ano naman, tapos, Saturday ngayon. So, nakapag-rest talaga ako. Bukas, Sunday, early tayo, mag-church tayo bukas. And, after church, back here sa apartment. Hindi ko alam kung lalabas pa ako tomorrow after church, kung kakain ba sa labas or dito na lang para makatipid ng food. And yun, wala, nag-cellphone lang naman ako talaga today. At least nakapag-rest ang girl. Tapos ayusin ko ulit ang gamit ko. Baka tomorrow try ko bumalik mag-devotion. Back in doing devotion. Kasi para naman maging maayos ang life lalo kasi syempre hindi talaga natin ang guidance si Lord. Kaya may wall pa na akong maayos, so mag-start ako mag-devotion early tomorrow kasi super busy sa life. Tapos gusto ko na talaga bumalik mag-devotion para magamit ko na talaga itong Bible ko. So, kung matapos ang Bible ko, guys. Ano lang naman. And, yeah. Hindi ko alam kung dito ko na yan, itong vlog dito part. Kasi nga, wala naman akong gagawin. Sa early tomorrow, ng church. Yun lang. So, thank you for the day. And kung nandito ka man sa end, you did a good job today. So, ilang araw na lang, graduation na namin. Kung dapat Monday, bukas muna, doon muna tayo sa tomorrow. Tomorrow, maka-church. And, maayos yung papers. Kung alalahanin kung ano yung hymn ng CSU kasi baka pakantahin nila sa akin yun on Monday para magpasay ng clearance. And yeah, tapos pwede na ako by Tuesday, pwede na ako mag-start hanap ng graduation dress. Thank you, Lord. Kunti na lang, ilang araw na lang graduate na ako. Yeah, that's it for today. I'll compile this then I'll put it sa YouTube. Wala naman, parang normal day lang. Bye. Thank you.